kapamilya, Webes, Hulyo 10, taon 2014. Nakatutok na kamo sa radyo, asindyaryo kan mga amoy magmata. Kami muna ni ati sa mga kaibanan ng Dong Yanaga. Hasta Sa aga. See you next week. Kompleto na kami. Mag-iriba na kita sa lang ni 45 minutos na siksik sa mga bareta, asin, impormasyon. Batiyon mingo na kamo, ninsarong. Maray na aga, kapamilya. Ang driver kan Trimobile na si Louie Terobias kan Tabuco, Naga City matapos banggaon in motorsiklo ang pigmamaneho kay ning lunadan pasado alas 12 kasubago magahon. Pigmamaneho ang motorsiklo ni Edgardo Rances, 21 anyos kan Magsaysay Avenue. Nangyari ang insidente sa crossing kan Peña Francia asin Magsaysay, Naga City. Sa investigasyon kan otoridad haling San Felipe ang Trimobile pasiring sa direksyon kan Peña Francia. Mantang haling Liboto naman pasiring Magsaysay ang motorsiklo. Sigun sa PNP, marikas ang padalagad kan motorsiklo kaya nahagup kay ni ang Trimobile. Pakalihis nin 12 oras sa haros parehong lugar. Sarong motorsiklo naman ang buminangga sa sarong kotse. Hali sa porsyon kan San Felipe Nagan, motorsiklong pigmamaneho nin sarong 25 anyos na babae, kasuno ang duwa pang kababaihan. Pagabot sa crossing, buminangga ini sa kotse na haling Magsaysay Avenue pasiring sa direksyon kan Liboto, Naga. Huli sa pangyayari, nawasak ang bumper kan kotse. Ligtas man ang mga sakay kan duwang lunadan. Traffic rules and regulation sa crossing po baga dawa isa manigdi ma-proceed na pag clear na precautionary measure po yan para maiwasan ng aksidente. Kulungan ang bagsakan 24 anyos na si Leo Matris kan San Ramon, Peña Francia, Naga City matapos ireklamo nin panahabon cellphone sa sarong-harong sa Triangulo, Naga City. Sigun sa biktimang si Pastor Maranya, 42 anyos, nagtuturog siya asin iba pang kapamilya pasado alas 4 kasuod mang hapon. Napagmata siya dangan nahilingan sospek sa gilid kan sa indang harong. Narisa kan biktimang mayo na ang cellphone na nakasabit sa may kusina, kan kapkapan si Matris na ako sa iya, ando ang cellphone na nagkakantidad 400-500 pesos. Posibleng sa nakabukas sa bintana sa likod kan porsyon kan harong, uminagi ang sospek. Base naman sa mga gira kan bitis na nawala tigdi. Aminado naman ang sospek sa akusasyon sa iya. May pagirumduman ng PNP sa mga residente tanganing iwas panhahabol. So, pero hindi ko mo talaga. Iyo, gipit. Kung maturog kita o mapahingalo, pasiguro huntang maski pa paano sararado ang gabos. Pati ang mga bintana, ta arog nga ni kayo na nalusutan sinda, na nakalaog ini yung suspect. Maraysa nang napagmata si biktima. Dog mass vaccination sa Albay nagpupuon na. Hagad kan mga taga-provincial veterinary services ang pakikipagtabangan sa programa kan mismong mga may sadirinin ayang. Yan sa storya ni Thea Omelan. Uran asin init ang pigsasapar kan mga volunteers kan LGU Daraga para magharong-harong asin magbakuna sa mga ayam. Ang team ni Nino nakatoka sa sarong purok sa San Roque, Daraga. Daraan injections, mga forms, nagtutuktok sinda sa mga harong na may mga atama na ayam tanganing mabakunahan. May iba na tulong ayam kada harong ang pigpapabakunahan. Siring ni Tatay Noli, ugma siyang day na niya kaipuhan pang magduman sa klinik para pabakunahan ang sa iyang mga ataman. As long as na-injeksyonan yung mga aso. Kasi mahirap ng baka makakagat eh. May ibang ayam na dipisil ng gad bakunahan. Kaya aminado ang volunteer na si Nino na may dikit na peligro ang sa indang pigigibo. Alagad tanganing makasuporta sa Zero Rabies Albay da siya nagduwa-duwang mag-volunteer. Siyempre mahirap din sa amin na mag-vaccine na hindi nahawakan ng isang may-ari. Sundo Biyernes pa malibot sa mga barangay sa Daragaan haros 30 ang vaccination teams. 4,621 na ayam kaya ang target nindang mabakunahan sa Banwaan Pasanakan Daraga. Alagad sa enterong Albay nasa 35,839 na ayam ang babakunahan ngunya na taon. Kung tutulungan tayo sa barangay level na merong mga dog pound, merong sincere at yung talagang responsible pet owner,
talagang magsisiro rabies tayo sa Albay. Sigun kay Dr. Basanta, kaipuhan paninda magdoble esferso urog ng may mga naipananggan responsable na tagsadiri nin ayam. Taon-taonan sa indang vaccination na sinormalmenteng saro sundo 2 taon nining epektibo sa mga ayam. Yan kung bako balaw-bagaw ang mga ayam. Na talagang kailangan bigyan ng time on how to give the proper care sa ating mga aso. Sa masunod na semana, banwaan naman kan ginubatan ang sa indang dadayuhon. Theo Melan, ABS-CBN News. Pigpaparicol ngunyan kan Honda Philippines ang 1,760 units nin auto sa post sa official website kan kumpanya na voluntary safety recall kasabay sa pigpaparicol mga kapamilya. Ang 2002 model kan Honda City, 2003 models kan Honda Fit, Honda Civic asin Honda Accord. Sigun sa kumpanya, palyadong inflation device sa front passenger airbag ang rason kan recall na ini. Mayo pa man na nai-report na aksidente hulidig di alagad pigabisuhan ang mga nakabakal kan mga modelo na makipag-ugnayan na sa Honda Philippines. Mientras tanto, liwat na pigbubusol kan National Telecommunications o NTC ang SIM card registration para mabawasan ang kaso ni text scams. Sigun sa NTC Consumer Welfare and Protection Division, mayong kapabilidad ang NTC o Telcos na susugon ang eksaktong lokasyon kan numero o cellphone number na ginamit sa scam. Dagdag pa kan ahensya, kung masusugman ang mga numerong ini, madali sa naining maribayan hulita barato na sana asin nakakabakal nanin SIM sa maski sa inpaman na lugar. Kaya pangapodan ngunyan kan ahensya, ipasar na ang SIM card registration bill na sangunyan nakabinbin pananggad sa Kamarabaha. Nainot ng pigsabi kan ahensya na nalampasan na ang kaso ng text scam na naitala na kaaging taon sa inot na 6 na bulan pa sana kan 2014. Mayo naman, kung mayo ka naman iniisip na maraot sa kapwa mo, pili ko matugot ka din SIM card registration kasi magiging beneficial siya sa gabos. Unless may tinatago ka identidad, habo mo magpabistado, ribay-ribay kang SIM card, yan talaga, may makontra na may makontra. Oh, correct. Pero ako talaga gusto ko yan. Kasi dakulang tabang yan para sa satuya. Yun nga lang, dapat talaga, kunwari, ko kang SIM card, SIM card, itong identity, itong document, itago mo ng tol-tol. Baka may magpanggap na ika. Yan. Problema din yan. Pero yun nga nilang siguro, lako pa kaya talagang ngunyan o talagang dakula ang mga nagtitake advantage kay ni yung araw kay ni yung gano'ng kalaks pag-abot sa teknolohiya ang sa tuya mga kapamilya. So, mas bagay magiraray na rigmat kita gabos. Correct. As in, dai magtubod kung sabihin na nang gana ka mo ng 1 million pesos na mamaka mo sinasalihan na promo or maski pa ma-receive mo yung text message, magduda ka na. Di ba sa Singapore, dakula ang penalty o makukulong ka kapag nahuli ka na involved ka sa scam na arog ka ini. Kaya takot itong mga, tama ba? Sa Singapore ba yun? Oo, duman yun. Oo, pero di sa tuya kaya mayo pang naipapasa. Pero sana kasabay kang SIM card registration na bill na dangugon asin ipasa sa Kamarabaha asin sa Senado itong penalty man duman sa mga mapapatunayang involved sa text scam. Para day na maulit. Tama. Weather forecast kita mga kapamilya, nasa linya ng telepono ng Pag-asa Regional Center para sa weather update. Marhay naga Sir Melvin Almuela. Marhay na pagkaga po o ninang sa tuyang update sa kamugtakan kang panahon, southwest monsoon no habagat ang nakaka-apekto sa Luzon asin sa Kabikulan. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoron na kalangitan na iguang pulo-pulong paguran o pakikilat pagdaguldol. Ang duro sa moderato sagkod sa makusog na haling sursulnupan an mamamatian. Ang mga baybaying dagat asing kadagatang kang Kabikulan magiging moderato sagkod sa makusog ang pag-ukol ning adon. Temperatura pigalauman sa antas poon 25 sagkod 32 grado sentigrado asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:25 ning pagkaaga. Masul na patyan na alas 6:16 ning pagkahapon. Philippine Standard Time pasado ng alas 6:34 ning pagkaaga. National Binalmuhela kang Pag-asa DOST Legazpi, marhay na aga. Mabalo Sir Melvin Almuela sa weather forecast na yan. Puwerang barangay sa Kapalonga, Camarines Norte na haloy nagsasakit sa pagbalyong salog. Napatulayan na. Multi-service caravan ipighatod man kan gobyerno probinsyal sa Inda. Yan sa istorya ni Kate Lavieres.
Bihirang maabot ang Barangay Old Camp, Kapalonga, Camarines Norte huli sa distansya kaini. Mismong ang residentes nasasakitan digdi huli sa mayong tultul na dalan. Alagad kasuudma na si Butsinda kan formal nang buksan sa publiko ang bagong tulay digdi. Nilibot asin tulos pinurbaran ang patulay sa lugar. Nagtios nin halawig na panahon ang 16,000 na residentes kan Purok 3 na balyuhon sa naan salog para makapasiring sa poblasyon kan banwaan. Naging ugat man ininin peligro sa pagbabalyo kan mga estudyante. Kasuudma, dagos binasbasan asin ipig turnover sa opisyalas kan barangay ang 40 metros na tulay na kantidad 20 milyong piso. Dugang nakaugmahan ang atod sa residentes kan idulok kan gobyerno probinsyal sa lugar ang mga serbisyo, siring kan pagpaparehistro. Nakalibre naman sindanin gupit, mga bitamina asin pangkabuhayan na tilapia fingerling. 4 na taon na. Hindi lang po every Friday, minsan po may thrice a week, minsan twice a week po, o kaya talagang regular na every Friday. Depende po sa mga needs o mga request ng mga kababayan po natin sa buong Camarines Norte. Mas kombinyente naman para sa mga nangangaipunin asistensya medikal ang duwang bagong ambulansya ninda. Kate Noloviares, ABS-CBN News, Kapalonga, Camarines Norte. Duwangal daw na Special Olympics para sa mga persons with disabilities gigibon sa Albay sa masunod na semana. Embahador kan Amerika sa Pilipinas nakatalaan mag-abot sa pagbubukas kan okasyon. Si Kuya Eric, kukumustahon o kinumustahan training kan mga kabale yan sa storyang ini. Punihilingon garisa na nagkakawat ang mga estudyanteng ini na mga children with intellectual disabilities sa Kamalig North Central School. Alagad nag-eensayo na ang mga ini para sa babalihirin ng mga events sa gigibong Special Olympics for Person with Intellectual Disabilities sa probinsya ng Albay po sa Hulyo 14, Sundo 15. Balihiring mga kasabay mga estudyante ko, mabalihan niya o masali sinda sa tulungan na event. Ang track, running, tapos soccer, tapos badminton. Sigun kay Brian Arabel, Peace Corps volunteer asin ang coordinator kan Special Olympics Development Team for the Albay Leg, lampas 200 na mga estudyante sa bilog na Albay ang piglalauman na magbale sa sinambit na pakawat. Maniba-ibang events man ang kakawatan kan mga estudyante. Sigun sa iya dakulang tabang ng gadini para sa mga children with intellectual disability para man mas magkusog pa ang kumpiyansa kaini sa sadiri asin maipamati man sa inda na normal man sindang mga aki. Sports is such an important thing for children to be engaged in as far as having fun, maximum participation, play, but especially for children in the special needs community, they have very limited opportunities. Sa pagbubukas man ng Special Olympics sa Lunes, piglalauman man na mag-abot si US Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg. Eric Baldo, ABS-CBN News. Sa satuyang Star News, nagigibungon yanin sa diring pangaran ang sarong all-male Filipino singing group sa Estados Unidos. Ini ang grupong Philharmonic na pigbibilog din da BJ Rosales, Joe Caigoy, Trace Gaynor, lalaki yan Barry Fortgang, Jules Cruz, asin Nico Del Rey. Nagsikat ang grupo sa talent o sa sarong talent show ni US-based television network. Asin ngunyan Hollywood naman ang target kan grupo. Kabali sinda sa sequel kan US film na Pitch Perfect 2 na ipapalabas sa mga sinehan Mayo sa masunod na taon. Mahilig ang grupo na magibon in rendition kan mga sikat na kanta arog sa nakaining Happy kan film singer na si Pharrell Williams. You feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news, talking this and that. So give me all you've got and don't hold back. Yeah, yeah. I should probably warn you, I'll just be fine. No offense.
Nagpatok si Pitch Perfect 1 kan 2011 or 2012, nagpatok siyang maray sa mga jóvenes. Kaya abangan tayo ng Pitch Perfect 2. Na-enjoy tayo yan eh. Yung Pitch Perfect 1. Oo, yun. I-enjoy ta ang Pitch Perfect 2 May next year. Sabi ko na nga ba, dapat may talent man kitang arog ka yan. I-hide ta lang yung talent na yan. Maabot 800 na kakian na benepisyaran kan Brigada Eskwela kan Rotary Club of Naga, Camarines Sur. Yan sa istorya ni Riza Mostar. Haros surusuan sa sadit nindang gym pero risang excited ang kaakian kan San Rafael Elementary School sa syudad ni Naga sa pag-abot kan pinakahalat nindang bisita kasuugma. Ngunya na taon kaya, napili ang eskwelahan kan Rotary Club of Naga, Camarines Sur bilang benepisyaryo kan Brigada Eskwela. Medyo napili ng school, kainisi medyo nangangaypuhan. Abot tali nga anyirit ni Ronald Pahinante, sarong special education student kan Matawan Chinelas. Handog ini kan organisasyon sa maabot 800 na estudyante digdi. Maraming salamat po. Gamit ang tsinelas, day na malakaw sa bahaan mga aki. Sinimento man kaya ang pathwalk digdi na pirming halangkaw ang tubig kung makusog ang uran. Di na po mababasa. Salamat po. Sobrang ang saya-saya namin in behalf of faculty and staff. Ang saya-saya namin dahil kami ang pinili ng Rotary Club Naga. Nanauman ang Rotary Club of Naga, Camarines Sur nin 10 units nin electric fan asin school supplies. Mainit na lugaw ang ipighanda sa inda pakatapos kan programa. Dehado sa marahay na klase nin pasilidad o kagamitan ang kadaklan na pampublikong eskwelahan arog kan San Rafael Elementary School. Pero dakulang bagay subuot ang pag-anduyog kan mga individual o grupo na mahipnoan ini tangani makanamit ang mga tios na estudyante nin kumbinyenteng klasihan asin dekalidad na edukasyon. Riza Mostar, ABS-CBN News. Taon na ang kawat na Tetris sa kinaban. Paborito ko ni Kaki Paco. Ako din. Asin sa rin sa pigko konsiderar na greatest games of all time. Alagad bako na sana ini sa brick games asin family computers makakawat ngunyan. Aramot na sa storyang ini. 1984 kan iluwas kan programmer na si Alexei Pahitnov ang video game na Tetris na nagpuon sa Game Boy brick game asin family computer. Labi 170 million copies kan kawat ang nabenta sa bilog na kinaban. Rason ini para bistuhon bilang greatest game of all time ang Tetris kan gaming magazine na Electronic Gaming. Sa ika-30 taon kay ni sa kinaban, manlain-lain ang mga ginibo na pagtaong onra sa kawat. Saro na ang pagkawat kay ni sa gahiganting stadium floor sa Sochi, Russia bilang closing program kan Paralympics. Yes! Dati naman napigkawat ang Tetris sa Darakulang Buildings, araw kay ning 29-story building sa Philadelphia, USA. Halagad, uyan pinakabago ka pamilya, ang pagkawat ng Tetris sa t-shirt na pinapauso ni Mark Kerger. Sarong t-shirt, sarong microboard, duwang AA batteries asin 128 LED lights, ang kaipuhan para mabilog ang Tetris t-shirt. Kumpleto sa Tetris buttons ang t-shirt. Puon sa arrow buttons, rotating buttons asin pindutan para makaskas na pababaon ang mga blocks. Alagad ang problema, masakit magparaduko para kawaton ini. Ang solusyon, magkuan ng dakulang salming arugan ginibo ni Mark sa video. Cute. Pero di mo pwede labahan yan. Mararaot. Pero ganyan. Maraya na binabalik ta. Ang sigdakulo na kayo mga video games ngunyan. Pero mayo man giraray. Dakulo apps ngunyan. Mayo man giraray madog sa Tetris. Oo, tsaka battery lang ang simbag. Tulong duwang AA. Mga kapamilya, sa Biyernes na sa aga na ang dugong alay dugtong buhay. Inian simultaneous bloodletting kan DZMM sa Davao, Baguio, Iloilo asin digdi sa Bicol gigibuhon sa Bicol Medical Center Auditorium. Tamang-tama, may oras pa tanganing makapaghanda ka mo. Alas 9 nin aga, ang puon kan aktibidad na matapos. Alas 3 nin hapon, tsansa naman initanganing makatabang kita sa kahimanwa niya tong may kamatean asin
nangangaipon ng dugo. Biyernes yan, Hulyo 11 sa Bicol Medical Center Auditorium, mga kapamilya. And speaking of ABS-CBN Lingkod Kapamilya, binabati ko ang grupo ng Lingkod Kapamilya na nandito na sa Naga City na makakasama natin para sa Dugong Alay, Dugtong Buhay activity tomorrow kina Kuya Alan Zulveta and the rest of the gang. Hello, good morning. Welcome to Bicol. Good morning po sa Indo. As in, kay Sir Jem, welcome back kay Miss Glenda Dasco, International Organization for Migration Representative. Good morning po sa Indo. I-plug ko naman dagos ini yung Mag TV Oragon, Mag TV na Oragon. Balikan taan sa tuyang mayaman na historya. As in, makulor na kultura sa Mag TV Oragon sa Recuerdo Bicolandia episode. Sa Domingo na yan, mga kapamilya, July 13, 9 a.m. And happy 11th birthday to Miguel Juan Migan del Mundo. Happy birthday! 47 days na lang, mga kapamilya, Bicol Business Week na hatod yan kay Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Abangan ang iba pang mga baretang mabungkara sa bilog na maghapon at siya na alas 5:15 nin hapon sa TV Patrol Bicol, simulcast sa MOR 93.5 Naga, as in MOR 93.9 Legazpi. Like as in mag-post sa Marhay Naga Kapamilya fan page, magheras ng impormasyon sa MacText line 091759255496. As in, mga family, sundan man kami sa Samuya mga personal Facebook, Instagram, as in Twitter accounts para sa iba pang mga updates. Ayan. Si Kuya Jonathan, may kakaibanan ta na sa Lunes. Abangan nindo. Yun. As in, mga kapamilya, sa oras na 6:58 in the morning. Mapaaram na po kami. Salamat sa pag-antabay, as in pagtitiwala sa Inmanigong Bicolano. Yaon kami para magserbisa sa Indo. Sa Batononal Down in Huwebes, napanunin positibong pagtubod sa paaginin pagbati nin Maray na Aga Kapamilya! Exclusive input from Ellie.